Iligal umano ang pagkakaaresto sa isa sa mga kapwa-akusado ni Pastor Apollo Kibuloy. Naks naman ang GMA, binabalita yung yung panig ng KOJC nagbabago na ang nagbabago na ang GMA. Tingnan natin kung nagbago nga. Ma'am Pauline even insisted for a lawyer, but she was never given anything. And for 11 hours, we never knew where she was. They subjected my client to an investigation without counsel. Alam mo, kung basahin nyo yung batas, bawal yun. Nakakapreso yun, 8 years. Yan lang ang binalita ng GMA. Ilang segundo lang yan, ilang minuto, yan ang binalita patungkol sa side ni Pastor Kibuloy. Illegal yan, wala siyang counsel, hindi siya pinapayagan, wala siyang abogado, hindi pinapakausap. Yan po yung side. Okay? Ngayon, tuluyan natin yung video. Iginit yan ng legal counsel ni Kibuloy dahil hindi umano nabigyan ng pagkakataon si Pauline Canada na ma-assist ng abogado. Ibinibigay na niya ang desisyon kay Canada kung magsasampa ito ng kaso. Kapwa-akusado si Kibuloy at si Canada sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Person Act at kabilang sa Finance Department ng Kingdom of Jesus Christ. Yan, yun lang, okay? Pero alam mo, sa mga hindi po nakakaalam, ito po si Pauline Canada na kapwa-akusado ni Pastor Kibuloy ay nahuli na po. Natagpuan na at mali ang pagkakahuli sa kanya. Kasi po siya ay hinuli tapos itinago na nagtatanong etong panig ng KOJC asa na siya. Wala daw silang nahuhuli. Pero na video. Diyan pa lang nakita natin sinungaling sila at fake news. Mamaya po papatunayan ko ulit. Napatunayan na natin yan pero meron ulit patunay bago pong ebidensya na sila talaga ay tunay na nagsisinungaling. Kayo po ang humusga. No? Pero yan lang ang pinakita ng GMA. Pero bagamat yun lang, maraming salamat na rin at kahit papaano naibalita niyo yung side ni Pastor Kibuloy at ng KOJC. Kaya lang doon, nilatag na yung mga kasalanan. Parang dinaanan lang yung panig ng KOJC. Maraming salamat, Maria Cristina de Jesus. Gandang gabi, Boss Oli. Like that. Maraming salamat. Maria Cristina de Jesus. Member na siya for 20 months. Maraming salamat po. Thank you. At matagal na pong member yan. Matagal na natin ditong kaibigan niya. Black Mamba, Coach Oli, good evening at sa lahat ba maraming Thank you, andi dito kayo, Black Mamba Oo. Kamusta na, Black Mamba? Okay, so diretso po tayo. Ngayon, ipapakita ko naman yung isang balita. Kayo na mag-compare kung anong ang difference ng balita. Kasi talagang tipid na tipid. Minsan nga walang silang binabalita patungkol doon sa side ni Pastor Kibuloy o ng KOJC. Laging yung masama, yung kaso, laging ganon. Hindi kadalasan. Para sa akin, kulang ang binabalita ng mainstream media. Tingnan nyo po to at kayong humusga kung kulang yung balita. Sinungaling si Police Regional Office 11 Director Brigadier General Nicolas Torre matapos itinanggi ni Torre na hindi siya nakatanggap ng tawag o text mula kay KOJC Legal Counsel Attorney Israelita. Ayan, papatunayan natin, nagsisinungaling ito si Sir Torre. Okay, kasi tinanggi nila na wala silang natatanggap na text dito sa panig ng KOJC or nung abogado na si Attorney Torion. Elizabeth Gash, maraming salamat po. Thank you. Ito Torion, iyan ay kaugnay sa pagkadakip sa kapwa-akusado ni Pastor Apollo C. Kibuloy na si Pauline Canada. Si Jason Rubrico magbabalita live. Jason, magandang gabi. Kyle, magandang gabi. Pinakita nga ni Attorney Israelito Torion sa SMNI News ang kanyang text message kay Police Brigadier General Nicolas Torre. Kaugnayan
sa pagka-aresto ng kapwa-akusado ni Pastor Apollo. Ako, eto na, yari kayo. May ebidensya, may message, may text. Oh, ha? Paano kayo sasabihin nyo ngayon na hindi totoo yung sinasabi ng panig ng KOJC na si Atty. Torion? Oh, eto ebidensya. Kibuloy na si Pauline Canada, yan ay para pasinungalingan. Ang sinabi ng police official na hindi kailanman siya tumanggap ng text mula sa abogado. Iginiit ni Police Regional Office 11 Director Brigadier General Nicolas Torres sa nagdaang press conference na hindi siya nakatanggap ng tawag o text mula sa legal counsel ng The Kingdom of Tingnan natin, sino-sinungaling ha? Sige. Jesus Christ na si Atty. Israelito Torion. Yan ay matapos maaresto ng kapulisan ang kapwa-akusado ni Pastor Apollo C. Kibuloy na si Pauline Canada sa isang subdivision sa Davao City noong June 11. Giit ni Torion, nagsisinungaling si Torre dahil bilang abogado ni Canada, agad siyang nakipag-ugnayan sa opisyal nang matanggap ang balitang nahuli ang nasabing akusado. That is a lie. That is a lie because andito naman yung mga text messages dito eh. Hindi naman siguro po pwede na i-deny niya ito, no? Siguro Naku, pakita mo na yung text na yan. Siguro natin na technique lang. Ako, suggestion ko, screenshot nyo na yan kasi baka burahin pa yan. Oh. Sabi, yan, ha? Maliwanag. Okay po, sir. Pwede tayo mag-usap uli sa weekend. Okay po. Okay, sir. See you, sir. Oh. General, good PM. So sorry to bother you. Can I call you? Ayan, ha? Mga text messages ni Atty. Torion. Niya yon para matanong pa niya ng marami si Ma'am Pauline na walang abogado, pero alam niya, being a general, na bawal po yun because Republic Act 7438, Section 2 in relation with Section 4 mandates that all persons arrested or detained at all times be assisted by counsel. O yan. At Sir Tori, alam mo ba yan na kailangan may abogado ka? May abogado yung nahuli yung si Pauline Canada. Oh, at itinatanggi nyo. At ayan ay may mga messages. Oh. Paano nyo papasinungalingan yan? Kitang-kita naman. Huwag nyo sabihin hindi nyo nababasa yan. At all times, ha? Matatandaang itinanggi ng tauhan ni Torre na naaresto si Canada at siya ay dinala sa Camp Katitipan. Pero biglang binawi ng PNP ang nauna nilang pahayag dahil ang aktwal na pagdakip kay Canada ay nakudan pala ng video. Bandang alas 11 ng gabi nang maglabas ng ulat ang iba pang media at sinabing nakadetine si Canada sa Buhangin Police Station. Pero pagdating ng KOJC Legal Counsels sa nasabing istasyon ay napag-alaman nila na hindi kailanman nadetine si Pauline Canada doon. Nakatanggap ng impormasyon si Torion na dinala na pala si Canada sa Camp Crame sa Quezon City. Pagbibigay diin ni Torion, labag sa Miranda rights ang ginawa ng PNP nang arestuhin si Canada at ibiyahe patungong Camp Crame nang hindi man lang nabibigyan ng pagkakataong makausap ang kanyang abogado. Actually, there is a violation because Alam mo, ang daming violation na pong nagaganap dyan. Ha? Ang tindi na po niyan. Una, itinanggi nila na nadakip. Ito po ay mga tao ni Torre. Hindi po ako nagsabi niyan, ha? Sir Torre, hindi ako nagsabi. Ibinalita dito. Ine-explain lang natin ng maayos. Yan ay lantarang kasinungalingan kasi itinanggi ninyo. Pero na-videohan ng KOJC. So kung walang video, ilulusot na nila yan. Mabuti na lang may video. Kaya kinagabihan, pagkatapos, nung inilabas ng KOJC ng SMNA yung video, nilabas na rin sa media to si Pauline Canada. Naku, magkakamali na naman ako. Bakit ba Pauline Luna nasasabi ko kanina? Etong si Pauline Canada. So kasinungalingan yan, nag-create kayo ng fake news. Tapos eto na naman, itinatanggi ninyo na ano ba naman yan, Torre, Sir Torre? Ano ba naman yan? Tinanggi nyo na hindi nakikipag-ugnayan ang abogado ni Pauline Canada. May pinakitang messages. Paano maniniwala ang taong bayan kung ang matataas na opisyal at ang kanilang mga tao ay nagbibigay ng maling information? Ito ba ay masisisi natin ng taong bayan kung tatawagin kayong fake news? Paano makukuha
ng amor? Paano makukuha ng tao yung paano nyo makukuha ang tiwala ng taong bayan sa inyo kung kayo po ay nagpapakalat ng fake news? Eh ito'y maliwanag na binabalita na. Kaya po huwag kayong magagalit sa amin. Sa aming mga nagpapaliwanag, huwag kayong magagalit. Mas maganda yan, ipaliwanag ninyo bakit po kayo nagpapakalat ng fake news. Dahil ito ay lantarang fake news. Oh, di ba? Nung nilabas ninyo si Pauline Canada sa media, galing mismo sa inyo na kayo ay fake news. Kasi pinatunayan nyo, kayo mismo, dahil itinanggi nyong nahuli. Tapos bigla nyo dinala na sa krami. Ganun-ganun na lang, nang hindi man lang nakakausap nitong abogado si Pauline Canada. Kaya nga kanina, yan ang tanong ko sa interview ko kanina kay Sir Jason Sa. Doon sa mga hindi pa nakapanood, panuorin nyo yung interview kong yun, napakaganda nun. Delikado po yan. Hindi po nakakakausap ng abogado ito si Pauline Canada. Hindi natin alam at ito po ay binanggit, ito ay may itsura. Di umano, hindi ko maalala kung na-meet ko na siya o hindi eh. But ang sabi sa akin, ito ay may itsura. Oh, babae. Hinuli ninyo, dinala nyo sa krame, huwag nyo sabihin, nagsisinungaling na naman. Sila Torion, sila Attorney Torion. O, ano na naman yan? Tapos magagalit kayo doon sa mga nagpapaliwanag, magagalit kayo doon sa mga taong bayan na sinasabing fake news kayo. Ipaliwanag nyo, sir, kung bakit nagkakaganito tayo. Dapat ba yan? Labag po yan dahil yan po ay may pagkabilanggo ng 8 taon. Yan ang in-explain Attorney Torion. Hindi po pwedeng walang abogado yan. Napakadelikado niyan, lalo na't babae pa. Dapat may nakakausap na abogado. Ano ba naman yan? All times nga she should have been assisted by counsel. Sanda, nandun ako, kasama ako doon. Ang nangyari kasi, they subjected my client to an investigation without counsel. Mali yun. Alam mo, kung basahin nyo yung batas, bawal yun. Nakakapreso yun, 8 years to 10 years imprisonment yun, at saka yung isang violation yun, 4 years to 6 years yung imprisonment dun, at may administrative liabilities pa. Yan yung sinasabi natin, kulong po yan, at may administrative liabilities pa. Matatanggal ka, pag natanggal ka, wala kang pensyon. Aba, nag-iingat po tayo dyan. Kasi tatandaan po natin, ang sinumpaan yung trabaho ay sa taong bayan, hindi lang sa mga iilang politiko. Tayo ay nagpaalala lang, hindi pinagsisilbihan nyo ang isang sekretary lang. Paalala lang po yan. Kasi po, nagbabago ang administrasyon. Maximum yan, 6 years lang. Paano pagkatanggal niyan? Yung batas nandiyan pa rin. Pulis pa rin kayo. Paano kung dahil dyan, makulong kayo? May kulong po yan, ha? Buti nagpapaalala si Attorney Torion sa inyo. Perpetual disqualification to hold public office. Nang sumunod na araw, bumiyahe si Torion patungong Camp Crame at personal na nakausap si Canada. Inilahad niya na wala umanong gustong tumanggap sa akusado dahil aminado ang otoridad na may irregularidad sa paghuli sa kanya. Yung pagdating kasi ni Ma'am Pauline doon, walang magtanggap sa kanya. Walang magtanggap. Kasi sa first night niya, sa hotel siya napatulog ni General Torre. Wala daw magtanggap sa kanila kasi admitted nila na parang may irregularity talaga doon sa... Kita nyo? Nung dinala doon, hindi tinatanggap. Sa hotel pinatulog. Aba, swerte pala si Miss Canada. Hindi. Joke lang po. Ito, kapwa nyo hindi tinanggap. Doon pa lang maliwanag. Ayaw nilang madamay dyan sa kalokohan na yan. Kasi illegal yan. Halimbawa, tinanggap mo yan. Pagka mali ang pagkakahuli dyan, damay-damay. Bakit mo tinanggap? Kung kasuhan din sila dahil mali. Ibig pong sabihin, napakaliwanag. Kahit po mga kasamahan ninyo alam na mali o irregular, to the very least, yung ginawa ninyo. Kaya dapat kayo magpaliwanag dyan. Kung tutuusin nga yan,
Dapat nga ngayon na pinapakausap nyo na sa abogado eh. At ang huling balita ko, kanina sa interview ka kay Jason sa, wala pang kumakausap dyan. Hindi pa nila alam kung asa na ba talaga ito si Pauline Canada. Pag-arrest niya at saka pa hindi pag-recognize na aking tawag, text message kasi. Sa ngayon, sinabi ni Torion na nakadepende na kay Canada kung magsasampa siya ng kaso laban sa mga otoridad na umaresto sa kanya. Dahil patuloy na hamon ng The Kingdom of Jesus Christ leaders sa Department of Interior and Local Government, maging sa Philippine National Police dahil ang batas ay batas. Nabali! Ay! Ang batas ay batas. Sumunod kayo sa batas, ha? Kay pulis ka, kay presidente ka, kay vice president ka, kay secretary ka, kay senador ka, ang batas ay batas. Hindi sa akin galing yan. Sa inyo galing yung batas na yan. So, practice what you preach. Sa Tagalog, ang batas ay batas. Gawin ninyo. Malalaman namin kung doble kara kayo. Malalaman namin kung double standard kayo. Kaya kay Miss Canada na kung magsasampa siya, dapat magsampa po ng yan. Mali yung pagkakahuli sa kanya. Ewan ko lang ha. Ewan ko lang. Pero kung ako sa taga KOJC, sampahan ng kaso yan. Kasi alam nyo, hindi naman po tayo ay nagiging judgmental. Okay? Kaya lang kasi, napakadelikado po niyan. Kung kaya nyo silang patawarin, naiintindihan ko kasi mga mababait itong taga KOJC. Pero yung pagsampa nyo ng demanda sa maling paghuli, yan po ay parang pinagtatanggol ninyo ang mga Pilipino. Bakit? Kasi hanggat hindi nasasampahan ng mga ganyang klaseng tao, kung nagagawa sa mga taga KOJC na merong access sa media, may access sa SMNI, paano sa mga ordinaryong tao? Mas kaya nilang gawin yan. Di ba? Hindi naman siguro masama kung sila ay magdidemanda. Sila po ay magdemanda in protection of Filipino people. Hindi lang in protection of KOJC. So, antayin po natin kung paano magde-develop itong istorya na ito. Itong nangyayari ngayon. Pero alam mo, napakatindi na po talaga. Mabigat na po talaga itong dinadaanan ng bansang Pilipinas. Tuloy natin. Dapat ang unang sumunod sa batas. Ang patuloy naman na dalangin ng ating mga kapatiran dito sa KOJC ay ang makamit ang katarungan at hustisya para kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa buong KOJC. Yan, ito sinasabi natin, ha? Paalala lang, ang sabi ng leader nyo, ang batas ay batas. Sumunod din kayo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, balik sa iyo, Kyle. Maraming salamat, Jason Rubrico. Yun, mga gwapo ng SMNI.